Hi! Welcome back again to Braile's channel. Narito po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. Isa ka bang senior citizens? Hindi ka pa kasali sa beneficiary ng social pension? E paano nga kaya mapasali sa social pension para makatanggap ng 1,000 pesos kada buwan? Para sa mga nais mapasali dito ay ibabahagi po natin ang mga qualifications, requirements at kung paano mag-apply sa DSWD. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po nating pensioners. At please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Ito na. To all senior citizens. Paano mapasali sa social pension ng pamahalaan? Para makatanggap ng 1,000 pesos kada buwan? Qualifications, requirements at paraan ng pag-apply alamin. Marami sa ating mga senior citizens ang hindi pa rin napapasama sa beneficiary ng social pension ng pamahalaan. At para sa mga nais mapabilang sa makakatanggap ng tig 1,000 pesos kada buwan o 3,000 pesos kada quarter ng payout, ay ibabahagi natin ang paraan at mga kailangan. At first, dapat mo munang malaman na ang social pension na ipinamamahagi ngayon ng pamahalaan ay hindi pa universal. Ibig sabihin ay may qualifications para mapabilang dito, at kung sa tingin mo ay pasok ka sa mga babanggitin ay pwede ka nang mag-apply. Tignan po natin ang qualification para mapabilang sa social pension. Dapat ang senior citizen ay nasa 60 years old pataas, walang pension na natatanggap mapa SSS, GSIS o iba pa, walang regular na trabaho o pinagkakakitaan, walang sapat na tulong mula sa pamilya o kaanak. At higit sa lahat may sakit o karamdaman, mahihina o may kapansanan para mapasama sa beneficiary ng social pension. Magkano nga ba ang makukuha ng bawat beneficiary? Ang lahat ng social pension beneficiary ay makakatanggap ng 1,000 pesos kada buwan. Karaniwang ibinibigay po ito kada quarter, kaya't nasa 3,000 ang makukuha ng bawat beneficiary. Sa ibang lugar naman ay ibinibigay ang social pension kada semester, kaya't umaabot ito ng 6,000 pesos kada release. E paano nga ba mag-apply? Para mapasali sa social pension kailangan nyo lang sundin ang mga sumusunod. Una, ihanda ang requirements tulad ng mga sumusunod. Senior Citizens ID o iba pang valid ID. Personal na impormasyon o pag-fill up ng application form at interview o assessment. Pangalawa, pumunta sa pinakamalapit na opisina tulad ng inyong Municipal or City Social Welfare and Development Office o sa mismong DSWD Office o sa inyong OSCA Office. Pangatlo, mag-submit ng application. Bibigyan po kayo ng application form para mafilyapan at mapirmahan. Magdala na rin po kayo ng inyong 1x1 picture para sa application. I-check ng social worker ang inyong sitwasyon during interview process at on-the-spot visit sa inyong tirahan. Dito papasok ang ika-4 na paraan o ang validation o assessment. Dito ay kailangan nilang ma-verify kung talagang qualified ka o hindi. Mostly ay nagpupunta po sila sa inyong tirahan para ma-check ang inyong kalagayan, ang inyong tinitirhan at iba pa. At panghuli, hintayin ang approval. Kapag pasado, isasama ka sa listahan ng beneficiaries. Minsan naman kapag wala ng slots ay ilalagay ka muna sa waiting lists dahil limitado lang ang budget at ang open slots. Tandaan! Hindi lahat agad natatanggap, may evaluation at pwede kang malagay sa waiting list kung wala ng slot, kaya't maghihintay pa rin po tayo ng additional budget o open slot para mapasama sa listahan. Kadalasan ang ating barangay o OSCA office ang nagre-rekomenda para mapabilang sa beneficiaries ng social pension. Kung sakaling mapabilang na po tayo sa beneficiaries, ay iingatan po natin ang ating slot para hindi po tayo mawala sa listahan. Kung lilipat ng tirahan ay kailangan nyo munang mag-request sa inyong OSCA office for transfer of cash benefits sa bago nyong titirhan para hindi mawala ang inyong pangalan. Para sa mga may katanungan o hinaing sa kanilang social pension o sa status ng kanilang application at iba pang benepisyo ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa ating mga barangay o sa mismong OSCA office para sa agarang kasagutan. That's it! Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.